Hi guys, good morning. So nandito kami kala Ate Ma kasi nga pupunta kami ng Winnipeg, dadalhin yung sasakyan ni Ate Mary at iiwan namin sa airport. Kaso ang problema, yung sasakyan ni Ate Mary, napapaandar naman daw ni Ate Mary online. Kaso ngayon ayaw mag-andar. Tingnan natin sa labas. Ayaw? Ayaw pa rin umandar, te? So, sasakay na Ate Mary? Baka singilin siya doon. Ano ka ba? Ayaw umandar, i-charge na, tapos naubusan na ng gasolina. Sigurado yan. Pero bumili na ng gasolina, ayan o. Nalagyan na ng gasolina, ayaw pa rin umandar. Baka na-drain daw yung battery. Ayan o. Ayaw talaga ate. Hi guys! So hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Nandito kami ngayon sa sa Winnipeg na. So gumana na yung sasakyan ni Ate Mary kasi kanina nga ayaw siyang gumana. Ano nga ba? Kasi walang gasolina, so naubos siya kasi ito na open to ni Ate Mary sa cellphone niya. Naubusan ng gasolina, so nilagyan ng gasolina. Kaso ayaw pa rin mag-open kasi na-drain yung battery niya. Akala namin hindi na kami makakaalis. Parang halos 2 hours ata ni-charge na nga. Chinarge nga muna ito sa sakyan. Sinaksak. Wala pa rin. So, may kaibigan naman si Ate Be sa work na marunong magtingin ng sasakyan. So, tinawagan nila. Nagpunta. Para siya may dalang parang, ito. Boost. Anong tawag dito? Hindi ko alam ang tawag dito eh. Para siyang power bank. Tapos isinaksak nila ito. Yan, sinaksak nila to doon sa battery ata to. Sinaksak doon. Tapos ayun, bigla na siyang nag-open. Tapos may nakaano na check engine ata. Kaya pumunta sila doon sa talagang mekaniko na Pilipino. So yun nga, tingnan nga nila kasi sabi naman bago kasi to. Magwa 1 year pa lang to, kaya sila sure na gagana nga daw na lang siguro na drain nga lang talaga. Kasi nga sobrang lamig na nga nitong mga nakaraang linggo. Tapos ayun. Pero nai-open pa daw to ni Ate Mary last week, sabi niya. Si Ate Mary hindi namin matawagan kasi nga nasa flight pa siya kanina pa Korea galing Pilipinas. So kakasagot lang niya ata kanina, tapos ako kagigising lang. Tapos ayan. Ang problema, puno din ang parking ng airport kasi doon ipapark sana. Tapos kukunin lang sa ni Ate Mary. Nandito kami sa Holiday Inn. Ano nangyari? May parking fee, 1 hour, per hour. Mahal? Mahal dito. Per hour daw. Kasi So, may kailang yung sa dadalhin? Indigo din, may per hour, tapos may overnight, mas mura. Saan yung Indigo? Hindi ko na kung saan. Sunod eh. Maghahanap pa mo ng pagpapark. Nag-knowledge yung Pagpapark ka ng sasakyan. Asilo. Gugutom. Ay, hindi ko pa rin Buong biyahe kasi tulog na tulog ako, Sana guys. Nagising na nga ako, nandito na kami. Gugutom na ako. Kasama namin sila Ate Be. Kasi pag iwan namin to, mamaya sasakay naman kami kala Ate Be. Kakakaantok pa ako kasi late na ako na natulog. To 12 na ako. Hindi ako makatulog. Nakakainis. I think safe ito rin. Kasi dito sulok to eh. Sulok. Naingatin niya siguro Masih. Dito ka ba? Harap ba to? Harap ng Holiday Inn ba to, be? Ayun, sa Holiday Inn kami. So mag-a-ask kami kung pwede mag-park Kapit ko dito. ng gulong ni Mary. Kapit pa? Kapit. Ang buti man. Lamig, malamig dito. Doon sa amin, hindi. Doon? Kanina yung zero. Zero ang doon. Kaya ang sarap maglakad kanina. Kaya kanina init na init ako. Tinanggal ko yung jacket ko, hindi na nag-heater. Tapos pinabuksan ko yung bintana kay Marvin. Tapos dito ang lamig dito. Ang lamig sa Winnipeg. Ano dito? Oo nga, sa atin lang, di ba? Sakto lang, te. Pwede rin. Kakain na tayo. Time check. 5:24. First time natin kakain na. Ayan. Bengal bites.
Oh. Uy, Beo, may ano Japanese. Sa kanila yan? Ito yung mga food nila, oh. Ayan. Malaki din pala serving nila dito, ate. Yan. Mura din naman presyo, Beo. No? May buffet din sila dito, oh. Ayun, oh. Tawagan na natin. Tsura mo. I like this. Ito yung ano, chicken biryani. And this one is beef biryani. You squeeze Should I the squeeze? lemon. Yeah. Squeeze pala yan. I just eat the Konti. Do you like it? It's spicy or not? I cannot remember. Spicy ba? Ano na kebab daw? Ay, may bonus siyang itlog. Nanganak na yung manok mo. In fairness, masarap. Malasa kasi mga pagkain nila din. Normally, if I cook food, something that very light and then very less flavorful is something. I will eat this one. Lalo tofu, yung apet din kasi walang lasa-lasa, di ba? Yun. Di, ang dami ka na niluluto ate, mga ganito rin pagkain. Diba? Oo. Mostly, if you know how to do the basic cooking of your food, any kind of food, like you do it with prawn, other stuff, you can cook already. Even the veggie. Remember, kaya? Kaya mo ang Spicy, but spicy. little bit. No, if you cannot, you just have to have Chicken. They already talked that chicken biryani is not spicy. This one. Did you order rice? Plain rice? They will come in. Be, isa aside mo na lang. Kaya? Sa kanila ate, ano talaga sila? Gusto nila rice talaga din. It's about to look na to Laki ng rice. kita ano mo yung ano. Laki ng rice. For half. What is so big? Not yet. Ang laki ng rice nila. Sa rice yan ate. Sarap. Go to my car. Payas. Payas. Dessert. Tikim nga ka. Something like a milk-based pudding. Actually, be, Ano ate? gulab jamun. Patatas ba yan, te? No. It's made of semolina. Oh. Semolina milk, powder milk. Sweet, right? Anong bread? Yeah. Little bit. This watery stuff is syrup. Syrup, yeah. Sarap. Parang potato. Actually, your kuya wants to make it on his Pagpira na tayo. Uwian na. Oo. Uwian na guys. So, dilim-dilim na. Pero anong oras pa lang? 6:36 pa lang pala. So, mabilis lang tayo makaka-uwi. Yan na. Mag-check ata si ate ng gulay. Masarap siya guys. Di yan. Oh, diyan kami kumain. Oh, sarap. So, ang dami na rin tao sa loob. Ay, oo nga. Kunin mo nga, be. Uwian na. Oh. Ha? Hindi mo pa maano? Hindi naman, te? Okay na, be? Okay. Yaman na. Guys, nandito na kami sa bahay ni Marv. Hindi na ako nakapag-update sa inyo. Mga 30 minutes na kami dito sa bahay. So, ayun, hindi na kami naggayak-gayak na kasi antok na rin kami ni Marvin. Tulog lang kami buong biyahe, guys. Sarap doon matulog, sabi ni Marvin. Ngayon na lang kasi uli siya, no? Naging passenger princess. Passenger princess. So, ayun, buti na lang talaga umandar na yung sasakyan ni Ate Mary kanina. Kasi kung hindi yun umandar, hindi na namin yun dadalhin. Tapos, ang mangyayari nan, magta-taxi si Ate Mary papunta dito sa town namin. Eh, ang mahal ng taxi dito, 200. Oo, kasi syempre, taga dito yung taxi, pupunta pa doon sa Winnipeg, tapos papunta dito. Kasi papunta doon 100, tapos pabalik 100, kaya 200. Laking gastos. Tapos, buti na lang, merong katrabaho sila
Ate Mary, na marunong nga yung asawang mag-ano sa sasakyan. Mas meron siya yung, ano ba tawag doon sa ginamit nyo kanina? Hindi ko alam. Hindi din pala alam ni Marvin. So sila Marvin yung nasa labas kanina nung inaayos siya. Tapos pumunta na nga sila Marvin dun sa mismong mekaniko. Tapos sabi naman niya okay naman daw yun. May tiwala siya kasi nga bago pa nga daw yung sasakyan ni Ate Mary. Nung ano nga na aalangan kaming dalhin kasi baka mamaya hindi nga siya gumana na naman. 'Di ba? Kasi si Ate Mary Tuesday pa ng madaling araw. So halos isang araw mahigit yung sasakyan na naka-stay lang doon. Tapos ayun, pinadala na din nung lalaki yung ginamit niya para mag-start nga. Jump starter, bebe. Jump starter. Ang tawag daw pala dun, jump starter, na maliit lang siya. Tapos ayun, naging ano naman namin, pumunta nga kami dun sa airport. Ano pala to, be? Doon kami sa arrival kanina ni Ate Beth, tapos si Marvin siya kasi Kuya Jahan, pumunta sila dun sa loob ng parking. Naghanap sila ng parking dun. Pero mabilis lang naman daw sila nakakuha. Kasi nung sinecheck ni Ate Mary siya kanila Marvin, magbubook sana sila. Hindi na makapag-book kasi puno nga. Tapos yun, tinry na lang pumunta dun. Per hour yun, no? Yung babayaran ni Ate Mary dun. Mas mura-mura naman siya kahit papano compare doon sa may mga ibang parking sa labas ng airport pero hindi natin alam kung safe nga, 'di ba? Kasi nga may mga ganap din kasi sa Winnipeg na nakawan ng sasakyan. Ayun. Kaya doon inano na lang namin sa airport. Pero kahit pa paano mas mura ata sa airport Ayun. Kaya hindi nga lang kami nakapag-Costco na guys kasi nga gabi na rin. Kala nga namin hindi na kami tutuloy nga kanina sa Winnipeg kasi nga hindi nga nagsa-start yung sasakyan natin Mary. Parang halos 4 hours din yung kaming nakatingga kanina din doon kala Ate Ma. Bang hinaabangan nga yung sasakyan kasi nga isinaksak nga at baka nga mag-open pa. Tapos, pumunta nga kami dun sa paborito ni Kuya Jahan, Bangladesh food. Sarap man, masarap siya. Tapos yung dessert niya masarap guys. Kaya next time ulit magta-try ulit tayo. Busog na busog kasi ang dami ng serving nila. Tapos ang mura-mura pala. Mura-mura ng pagkain nila. Kapag alis namin yung diretso uwi na. So ganun pala kapag kailangan pala talaga. Dapat pala yun ipo full tank bebe yung kung i-start no. Tapos isasaksak. Tapos dapat talaga meron ka ring parang, anong tawag doon? Yung lalagyan ng ng gas. Meron ka nun pag if ever nga nang uubusan, mga malalagyan. Kasi nga, if ever na magbabakasyon nga, Ganun rin, ganun kapag mag-long drive din. na may ganon, na may extra gas. Oo. Oo, Ganda yung ganun. may ganon. Ayun nga, napabili kanina si Ate B nga nung galon para lagyan ng Parang gas. pagpanila na lang din yun. Ha? Pagpanila. Hmm. Ang gamit din nila. Kasi di mo, pag mag-drive sila. Pag maglo-long drive kasi Pag may pag tulungan sa maubusan. kalsada, pag walang gas. Kaya nga. Pabili si ate kanina para nga malagyan kasi naubos talaga tas na-drain nga daw yung battery. Pero sabi nga ni Ate Mary kanina nung nakausap na nga nagkaroon na nga siya ng internet, nabuksan pa daw niya last week. Siguro yun na yung pinaka-last, nasagad na siya tapos ayun, na-drain na yung battery. Napapandar niya yung Ate Mary pero hindi na nila ate nasasaksak nila Ate Ma kasi nga parang kampante na nga daw sila na na-open nga ni Ate Mary sa phone nga. Wala kaming ganun Gusto rin ni Marvin nun para daw na-open niya sa sasakyan. Kasi kala Ate Be, kanina yung sasakyan nila. Ganun din, nakita ni Marvin. Kaya Ate Mary kasi wala talaga yun. Tapos tinanong siya nung Mitsubishi nun bago niya kunin kung gusto niya yung parang na niya sa phone niya. Parang additional, di ko alam kung 3,000 ang additional, 2,000. Additional na bayad daw. Parang isasama na lang. 2,000 ba? Oo, parang isasama na lang. Gatang palagay. Mahal pala. Parang isasama na lang dun sa uhulugan niya, ganyan. Ayun, nagpalagay nga si Ate Mary. Para siyang parang style hybrid na din yun Hybrid ata yung may mga ganun, bebe. Hindi mo tayo in-offer, no? Hindi, wala namang nag-offer sa atin ng ganun. Baka wala silang ganun. Kaya, ayun.
Kaya pag ano pala, kasi if ever na magbabakasyon kami, 'di ba? Sa Pilipinas balak din namin winter eh. Ganun pala dapat. Kailangan may mga ganang-ganang ka kasi baka nga hindi na umandar yung sasakyan mo, tagal nakatenga. Hindi naman kami magbabakasyon ng matagal. Kung magbabakasyon, pinakamatagal na 1 month na yun, guys. Talagang yung 1 month na yun dapat sulit na sulit. Pagod si baby. Ayan. Pagod ka. Ano ka, bebe? Tutulog na ang daddy mo. Patay mo ilaw. Ayun. Parang tantos. Ay, yung ano. Alin? Patay mo na lang. Papahinga na rin tayo, guys, kasi may work pa kami bukas ni Marvin. Ito guys, gamitin mo pa ba? Alin? Ang gagawin ko dyan? Tobo. Tingnan nyo. Pang-abot ng ano, ilaw. Kaya. Daming ganap nito sa buhay eh. Sige, mawait. Guys, hanggang dito na lang tayo magpapaalam na kasi papatayin na ni Marvin yung ilaw. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye, guys!